Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Tayo po mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, labis po nating pinagpapasalamat yung salita ng Diyos na meron po tayo. Without the Bible, the world is lost. Kung wala pong Biblia, lahat tayo ay parang tupang ligaw, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Salamat sa Panginoon kasi yung Biblia, nandito po yung recorded history ng mga bagay na pinaka-importante na dapat nating malaman, lalo-lalo na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So salamat sa Panginoon na meron tayong Bible at wag po natin yung baliwalain. Diyan po tayo lumalago araw-araw. Diyan po natin nakikita yung kalooban ng Diyos. At diyan po natin naunawaan sino ba talaga yung Diyos sa ating mga buhay. Now, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin si Renny B. Salamat po sa super thanks. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating series, Growing Deep, Rooted in God's Word. You know, being rooted. Yun talagang nag-uugat tayo sa salita ng Diyos. At ito po ay paanyaya sa bawat isa sa atin na tayo po ay lumago palalim sa salita ng ating Panginoong Diyos. Now, yung ating talata po na pag-aaralan po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Romans chapter 15 verse 4. Handa po natin ang ating mga puso't isipan, tanggapin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, for everything that was written in the past was written to teach us. Lahat po ng nakasaad dito sa Biblia. During the time of Paul, si Paul po kasi yung sumulat ng Romans. So, yung Bible nila, yung Old Testament. Sabi niya, lahat ng naisulat dito sa Old Testament na ito, ang purpose nito ay para turuan tayo. So that through the endurance thought in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Sa Tagalog po, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. So, yung unang katuruan po natin, mga kapatid, history must not repeat itself. May kasabihan po tayo no, na yung history, paulit-ulit lang. No? History repeats itself. Kung ano yung nangyari in the past, mangyayari ngayon yan at patuloy na mangyayari in the future. Now, sa ating mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, mga taong naniniwala sa Biblia, no? Yung history po kasi natin linear. Nagsimula po yan sa creation, fall, redemption, and fulfillment or restoration. Napag-aralan po natin yan itong mga nakaraan, no? Yung ating Understanding Biblical Hope, Redeemer God series. So I hope napanood po natin yon. Magpapalalim talaga sa atin yon sa salita ng Diyos. Now, history must not repeat itself. Ano po bang ibig sabihin nito? Gawin nating mas practical, no? Lagi kong ipinapayo sa mga taong katulad ko, no, nalaki sa hirap. Na sinasabi ko, alam mo, yung mga magulang natin, mahirap na sila, wag na nating manahin pa, no? Yung pagkakamali nila, mga economic decisions nila, wag na nating gayahin pa sa generation natin ngayon. Kung ano man mga maling desisyon ng mga ating tito-tita, lolo't lola, nanay at tatay in the past, wag na nating gayahin pa sa ngayon. So, history must not repeat itself. Ganun rin po sa ating pagbabasa ng Biblia. Nakita na natin yung mga kamalian ng mga unang tao, no? Mga tumalikod sa Diyos, hindi na nampalataya sa Diyos. Nakita na natin kung anong nangyari sa kanila. Huwag na nating ulitin pa. At the same time, nakita na rin natin yung mga taong tapat sa Panginoon. No? Gayahin natin. No? Yung mga taong naglingkod sa Panginoon. Tularan natin sila. Kaya napakaganda na meron tayong Biblia eh. Yung Biblia ang nagbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Upang yung mga pagkakamali nung nakaraan, hindi na maulit sa panahon natin ngayon. Kasi dito sa Biblia, makikita natin yung mga taong tapat sa Diyos at yung mga taong hindi tapat sa Diyos. Anong nangyari sa kanila? So, history must not repeat itself. Now, yung isang aspeto naman nito, yung mga experience ng mga taong faithful sa Panginoon, yung mga pinagdaanan nila, mga pagsubok sa buhay kagaya ni Joseph, mga pinagdaanan ni Noah, ni Abraham, ni Moses,
ni Job. Ito yung picture natin ngayon, no? Si Job na dumanas ng napakatinding paghihirap. Yung mga experiences nila na yon, magturo nawa sa atin ng endurance. Ano po yung endurance? Pagiging matatag. Pagiging matatag sa pananampalataya sa Diyos, pagiging matatag sa pagtitiwala sa makapangyarihan Diyos, at pagbigay sa atin ng lakas ng loob. Ang sabi po rito, at ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkaroon ng pag-asa. So, yung pangalawa natin, history teaches us endurance. Yung mga taong nagtapat sa Panginoon, naglingkod talaga sa Panginoon, at dumana sila ng pinakamatitinding, sabi natin sa paningin ng tao, trahedya, mga pagsubok. Si Job, health, yung kalusugan niya, yung nag-suffer talaga. I can imagine Job, no, na araw-araw nagdurusa siya dun sa kanyang sinapit, yung kanyang laman na tinubuan ng kung ano-ano mga sugat. On top of that, namatay pa yung mga miyembro ng pamilya niya. Mas masakit, no? Namatay ng anak, nawala lahat ng kanyang mga ari-arian, ng kayamanan. Pero si Job po nag-endure, no, sa biyaya ng Diyos. Si Job po ay isang larawan lamang ng parating na Kristo na talagang righteous, walang bahid ng kasalanan, pero nagdusa. Now, ito pong mga inaaral natin na to sa Biblia, lahat ng mga stories na to, lahat to patungkol po sa Panginoong Jesucristo. Kasi si Jesus po talaga yung pinakapundasyon natin. Si Jesucristo po yung pundasyon ng ating pananampalataya. That's why whenever we study the Bible, we're studying who Jesus is. At si Jesus po yung pinakapundasyon ng Biblia. Diyan po tayo tumitindig. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Jesucristo. So pag nag-aaral po tayo ng Biblia, mga kapatid, nag-aaral tayo ng history. At yung sentro ng history ng lahat ng events, lahat ng mga pangyayari sa buong mundo, yung sentro ng kasaysayan ng buong mundo, ang Panginoong Jesucristo po yan. Yung gospel story, gospel history, no? It's Christ's story, His story. Yang pong pangyayari na yan, yan po yung pinag-uugatan ng lahat ng pag-asa na meron tayo. Pag-asa sa buhay na walang hanggan, maging pag-asa dito sa lupa habang nandito pa lang tayo sa lupa. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, tinuturuan tayo nitong magpatuloy, mas maging matatag sa pananampalataya. At the same time, point number 3, history gives us hope. Yung biblical history, yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao doon sa Biblia, sa buhay ni Adan, ni Eva, ni Abel, sa buhay ni Noah, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, Jacob, sa buhay ni Moses, sa buhay ni Joseph, sa buhay ng mga judges, nila Gideon, sa panahon ni Moses na si Joshua, at mga panahon ng mga propeta, no? Sila Ezekiel, Jeremiah, Isaiah. Lahat po ng parte ng story na 'yon. Makikita niyo po doon, hindi lang yung mga tao na 'yon, kundi yung Diyos na kumikilos sa buhay nila. At yung istorya po nila, hindi yan istorya lang ng buhay nila. Yun po ay istorya ng Diyos sa kanilang mga buhay. At kaya nakaka-relate tayo sa mga tao na 'yun na nakasulat sa Biblia. Kasi yung Diyos nila, Diyos din natin ngayon. Kung paano kumilos ang Diyos sa panahon ni Noah, ay pareho pa rin Diyos nakikilos sa ating buhay ngayon. Kung paano kumilos ang Diyos sa panahon ni Joseph nung nandun siya sa balon, tinapon siya ng kanyang mga kapatid. Nung nandun siya, ginawa siyang alipin sa Ehipto. Nung panahon na siya ay ikinulong doon sa kulungan, sa bilangguan sa Ehipto, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya, ganun pa rin ang Diyos ngayon na kumikilos sa ating mga buhay ngayon. So, history teaches us endurance and it gives us hope. Merong pag-asa. At higit po sa lahat,
Yung pag-asa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yan nagbibigay sa atin ng pag-asa na pangwalang hanggan. Kaya kapatid, kung ano man ang pinagdaraanan mong pagdurusa ngayon, meron po tayong pag-asa hindi lamang dito sa mundo, kundi pangwalang hanggan. Now, ilan po sa mga application mula po sa mga talatang ito? Number 1, learn from history and build on it. Matuto po tayo sa lalong-lalo na sa hindi lang sa history ng pamilya natin, no, na inaaral natin, inuunawa natin para hindi natin ulitin yung pagkakamali nila. Itama natin sa henerasyon natin ngayon. Kundi sa biblical history. Learn from the Bible. Ano ba nangyari sa Bible? At diyan tayo tumayo, diyan tayo tumindig. Again, makikita natin ang sentro ng Biblia ang Panginoong Jesucristo at tayo po ay tumatayo sa ibabaw ng matibay na pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung gospel story, yan po yung pinakasentro ng istorya ng buong mundo at yan din po dapat ang maging sentro ng istorya natin. So, let's learn from the biblical story and build on it. Doon po tayo tumayo. Doon po natin, kung yung buhay ay parang Lego, itinatayo po natin yan sa ibabaw ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang matibay na sandigan. Pangalawa po, endure suffering and trust God's grace. Yan po yung makikita natin sa Biblia eh. Yung meron talagang suffering, meron pagdurusa, meron paghihirap, meron kagaya ni Job na physical health ang problema. Pero pag binasa natin yung story ni Job, magkakaroon tayo ng encouragement eh. Kaya nga sabi rito, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide. Merong endurance, merong encouragement eh. Na makikita mo sa Biblia na magpapatatag sa iyo. Natutulong sa iyo na patuloy magtiwala sa Diyos sapagkat yung Diyos ni Job ay Diyos din natin ngayon. Endure suffering and trust God's grace. Pag sinabi nating trust God's grace, ito yung nasa kalagitnaan ka ng sakit at hirap. Pero nakikita mo yung biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa iyo. Sabi ko nga doon sa isang taong humingi sa akin ng advice, sabi ko, pwedeng pagalingin ng Diyos yung tatay. Pero sabi ko, not all the time. Ang hihingin mo, healing. Sometimes, pag matanda na, hindi na babata pa. Sabi ko sa kanya, ang hingin mo sa Panginoon, biyaya niya na tumulong sa iyo pang mapagtagumpayan mo ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Sometimes hindi naman kailangan alisin ng Diyos yung problema mo eh. Alisin ng Diyos yung suffering mo eh. More often than not, ang kailangan talaga natin, Lord, give me grace so that I can endure, so that I may be able to overcome my challenges, the challenges in front of me. So, endure suffering and trust God's grace. And number 3 po, remember Jesus. Ang ating Panginoong Jesucristo nagdusa rin kagaya ni Job. And focus on hope. Remember Jesus and focus on hope. Ang Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus, nagdusa ng pinakamatinding pagdurusa to give you hope, to give me hope. Na kung ano man ang pinagdadaanan natin, malalampasan din natin. Sapagkat lahat ng nakay Kristo ay mananagumpay. At ang pag-asa natin ay hindi lamang sa mundong ito, kundi pang walang hanggan. Remember Jesus and focus on the hope that He has given us. Para po sa ating discussion, how does biblical history strengthens our faith? Paano ito nagpapalakas sa ating pananampalataya? So, discuss po natin yan. At para naman po sa panalangin, kasapin natin si Lord right after this devotion. Sabi natin sa Kanya, Father, thank you for everything that was recorded in the Bible. Salamat kung wala yung Biblia, I'm lost. Thank you for the stories of pain and joy, suffering and hope, brokenness and restoration, challenges and faith, despair and victory. Salamat, Lord God, sa istorya ng Biblia. Most of all, thank you for the gospel story of Christ, where I can find my sin and your forgiveness. Salamat, Panginoon. I love the gospel, That's where I find my sin and your grace, your forgiveness. I pray that history written in the Bible
will give me hope and strengthen my faith. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at mamaya po lumuhod talaga tayo sa Panginoon, kausapin natin siya. At isama po natin itong ganitong klaseng panalangin. Salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalaman niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Dalangin po natin, kaya lagi talaga may family and friends, kasi dalangin natin na yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, sila rin ay maging kapwa natin sumasamba sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga, alas 5 po, dito po sa ating daily devotion.